Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Welcome to DJ Sean Stories. Turn on your notification bell, like and subscribe para sa crime stories araw-araw. Sa ating kwento ngayon, balikan natin ang dalawang kwento na muling nagbukas ng usap-usapan tungkol sa pagbabalik ng hatol na bitay o kamatayan sa ating bansa. Dahil nga ang dalawang mga biktima sa ating kwento ngayon ay kalunos-lunos ang sinapit. Naniniwala nga ang karamihan na ang mga sospek na gumawa ng krimen ay dapat ngang mahatulan ng bitay. Para sa una nating kwento, balikan natin ang storya na nagpaiyak sa buong Lipa City ng taong 2019. Ang babaeng biktima ay kinilalang si Fidek Therese Maranan, 21 years old. Si Therese ay tubong Lipa City, Batangas. Ulila na sa mga magulang si Therese. Kaya naman ang nagpalaki sa kanya ay ang kanyang dalawang mga tito. Dahil dito mag-isang nakatira si Therese sa kanyang bahay sa subdivision sa Lipa City, Batangas. Pinapadalhan lamang siya ng dalawa niyang tiyuhin ng pera para sa kanyang pangangailangan at pag-aaral. Fourth-year college student na noon si Therese sa kursong Legal Management sa De La Salle, Lipa City, Batangas. At dahil nga bata pa lamang, pangarap niya na maging isang abogado. At kahit walang mga magulang, marami ang nagmamahal kay Therese. Palakaibigan kasi ang dalaga at ang lahat ay kanyang nakakasundo. Close din si Therese sa kanyang mga pinsan at buong pamilya. May 16, 2019, lahat ng mga kamag-anak ng dalaga ay nagtaka kung bakit hindi nila makontak si Therese. May 17, kinabukasan, nagdesisyon na ang pinsan ni Therese na siya ay bisitahin sa kanyang bahay. At bandang 3:30 ng hapon nang nakarating nga ang kaanak ni Therese na si Romulo sa tinitirhan ng dalaga. Nagtaka si Romulo na bukas ang pinto ng bahay ni Therese. At maya-maya pa pumasok na nga si Romulo sa loob ng bahay. Pagpasok nga ni Romulo sa sala, nakita niya si Therese na nakahandusay sa sahig at duguan. Gulat naman si Romulo sa kanyang mga nakita. Hindi na din kaaya-aya kasi ang itsura ng labi ni Therese at may indikasyon na ilang araw na itong walang buhay bago pa man madiskubri ang labi. Agad na tumawag si Romulo ng mga pulis at humingi ng tulong sa management ng subdivision. Labis naman ang kalungkutang naramdaman ng buong pamilya ni Therese nang nabalitaan nila ang sinapit ng dalaga. Wala silang maisip na kaaway ng biktima dahil napakabait nito. Hustisya naman ang sigaw ng pamilya Maranan para sa sinapit ni Therese. Nakiramay nga din ang De La Salle, Lipa, Batangas sa pagkawala ng dalaga. Ayon sa investigasyon, May 15, 2019, nang huling nakita si Therese na buhay nang siya ay pumasok ng subdivision. Mula nga noon, hindi na nakita pa ni numan na buhay ang dalaga. Ayon naman sa autopsy report, saksak sa leeg at sugat sa ulo ang dahilan kung bakit tuluyang binawian ng buhay ang biktima. Positibo din na pinagsamantalahan si Therese ng sospek na pumatay sa kanya bago siya tuluyang binawian ng buhay. Nagulat din ang buong Lipa City, Batangas sa malagim na nangyaring krimen. Lalo na at nakatira si Therese sa isang magandang subdivision na mayroong seguridad tulad ng gate at security guard. Pero walang nag-akala na sa mismong subdivision pala mapapahamak si Therese. Hanggang sa nakakita ang mga pulis ng isang CCTV malapit sa bahay ng biktima. Tiningnan nga nila ang kuha ng mga CCTV footage na posibleng makatulong para mahanap ang sospek sa pumatay kay Therese. At sa kuha nga ng CCTV, isang lalaki ang nakitang pumasok sa bahay ng biktima. Ang lalaking ito ay kinilalang si George Benedicto, 24 years old. Isang security guard sa subdivision kung saan nakatira ang biktima. Kinausap naman ng mga pulis ang kapwa gwardiya ni George sa subdivision. Ay nga sa isang security guard, May 15, 2019, sinabi ng gwardyang si Openya na nang gabing iyon, umiinom siya at si George sa loob ng kanilang barracks. Nalasing umano si George at pilit siyang kinukumbinsi na magpunta sa bahay ni Therese para pagsamantalahan ang dalaga. Subalit labis ngang nagalit si Openya at hindi pumayag sa kagustuhan ni George. Pero hindi umano akalain ni Openya na itutuloy pala ni George ang kanyang masamang balak laban kay Therese.
Sa isang CCTV footage, makikita si George na naglalakad patungo sa bahay ng biktima pasado 11:00 ng gabi. Bandang 1:50 ng umaga ng madaling araw ng May 16, 2019, nang namataan muli si George ng CCTV na palayo na sa direksyon ng bahay ni Therese. May nakitang pangangmansya ang suot na damit ni George na pinaniniwala ang dugo mula sa krimen. Napag-alaman naman ng mga pulis na si George ay hindi pala lisensyadong security guard. At May 16, 2019 ng umaga, hindi na pumasok sa kanyang trabaho at duty si George. Isang bagay nga na hindi na ipinagtaka ng mga pulis na posible nga na siya ang suspect sa krimen dahil siya ay agad nagtago. Subalit natunto naman ng mga pulis ang bahay ni George sa barangay Sabang, subalit hindi nila naabutan doon ang lalaki. Nakausap naman ng mga pulis ang live-in partner ni George. Ayon sa babae, umalis si George dala ang kanyang mga personal na gamit. Hindi umano alam ng live-in partner ni George kung saan siya nagpunta, pero sinabi ng babae na may kamag-anak si George sa Oriental, Mindoro. Sinabi din ng babae sa mga pulis na palagi siyang sinasakta ni George at gumagamit umano ang lalaki ng ipinagbabawal na gamot. Hindi naman daw maiwan ng babae si George dahil mayroon silang 2 mga anak at buntis pa pala ang babae sa pangatlo nilang anak. Napag-alaman din ng mga pulis na nagnakaw pala noon si George ng isang kalabaw sa Rojas Oriental, Mindoro. May nagrereklamo din pala kay George dahil sa pangmabastos nito sa isang Korean national na residente ng subdivision. Sa backtracking na ginawa ng mga pulis, si George ay may history na pala talaga tungkol sa paggamit ng ipinagbabawal na gamot. At ginawa naman ng mga pulis ang lahat para mahanap ang lalaki. May 21, 2019 nang tuluyan ng naaresto si George sa Oriental, Mindoro. Hindi naman nanlaban pa si George sa mga pulis nang siya ay hulihin. Nakita nga sa katawan ni George ang mga sugat at pasa. Indikasyon na nanlaban pa umano si Therese kay George. Mariin namang itinanggi ni George na siya ang pumatay at nananamantala kay Therese tulad ng ibinibintang sa kanya. Ayon nga sa suspect, wala namang ebidensya ang mga otoridad laban sa kanya. Subalit ipinakita sa kanya ng mga pulis ang mga ebidensya. Nakuha nga ng CCTV na siya ay nahagip na lumabas at pumasok sa bahay ng biktima. Pero hindi nagtagal, umamin na din si George na siya ang pumatay kay Therese. Ayon kay George, nagpanggap siyang pahinante ng truck papuntang Mindoro kaya siya nakatakas palayo sa kanilang tinitirhan. Sinabi ni George na 2 buwan na siyang gwardiya sa subdivision at madalas niyang makita ang biktima. Kaya naman nagkaroon umano si George ng crush kay Therese. Napakabait daw kasi ng biktima at laging kumakaway sa mga gwardiya ng subdivision sa tuwing ito ay lalabas at papasok ng lugar. Tila namang labis na nahumaling si George kay Therese at kalaunan, nalaman niya pang mag-isa lang pala itong nakatira sa kanyang bahay. Nakwento din ni George na nang gabi ng krimen, siya ay lasing na lasing kaya niya napagsamantalahan at pinaslang ang biktima. Pero maliban doon, hindi na nagbigay pa ng detalye si George kung paano niya ginawa ang krimen. Ayon nga sa mga pulis, tugma naman ang DNA test na nakuha nila mula kay George sa DNA na nakita sa labi ng biktima. Agad na kinasuhan si George ng homicide at pananamantala. Siya ay ikinulong habang wala pang trial ng kaso. Nakuha naman ng mga pulis ang impormasyon na nakwento pala ni George sa kanyang kapwa preso kung paano niya isinagawa ang krimen. Ayon sa presong ito, sinabi umano ni George na kanya na siya ay lasing na lasing nang ginawa niya ang krimen. Pumasok umano si George sa likod ng pinto ng bahay ng biktima. At nang nakita nga siya ni Therese na siya ay nasa loob ng bahay nito, agad na inuntog umano ng suspect ang biktima para hindi ito makasigaw pa. At nang wala na ngang malay si Therese, dito na isinagawa ni George ang masamang plano sa graduating student. Isang kutsilyo naman ang ginamit ni George para saksakin si Therese. Pagkatapos ay tumakas na si George at bumalik sa barracks na tila ba walang nangyari. At kahit na malagim nga ang kamatayan na dinanas ni Therese, tutol naman ang kanyang pamilya na ibalik ang death penalty. At dahil naniniwala sila na hindi iyon ang sagot para pagbayaran ni George ang kanyang ginawa. Ayon sa pari na tito ni Therese, hindi umano solusyon na patayin si George dahil magdadala lamang daw ito ng guilt sa kanilang pamilya.
lalo na sa mga posibleng maulila ni George. At kahit na may death penalty nga sa ating bansa, hindi naman daw nito maibabalik pa ang magandang alaala ni Therese kung bibitayin si George at mananatili lamang ang sakit na pinagdadaanan ng kanilang pamilya. Wala namang lumabas na hatol o update sa kwentong ito kung ilang taong nakulong si George para sa pagpatay niya kay Therese. Ang babae sa ating pangalawang kwento ay kinilalang si Cyrus Magalang o tinatawag ng kanyang pamilya na si 20 years old. Nagmula sa Bacoor, Cavite ang pamilya ni Cyrus at bunso siya sa 4 na magkakapatid ng kanyang mga magulang. Sweet, mapagmahal at masipag, ganyan ilarawan si Cyrus ng kanyang pamilya. Bata pa lamang, pangarap na ni Cyrus na maging isang flight stewardess. Kaya naman nung high school ay nagsumikap na ng gusto ang dalaga para makabasok sa prestiyosong universidad ng University of Santo Tomas o ang tinatawag ng UST. At kalaunan, kumuha nga si Cyrus ng kursong Tourism and Hospitality Management sa UST. Nang nakapasok na nga sa kanyang eskwelahan, nangako siya sa kanyang mga magulang na labis niyang pagbubutihan ang kanyang pag-aaral at hindi na muna siya magbo-boyfriend habang nag-aaral. Pangarap din ni Cyrus na malibot sa iba't ibang bansa ang kanyang pamilya kapag siya ay isang flight attendant na. Habang nag-aaral, pansamantala munang tumira si Cyrus sa bahay ng kanyang tita sa Sampaloc para malapit lamang sa UST. Kapag naman walang pasok si Cyrus, umiuwi siya sa kanyang pamilya sa Cavite. Alam ng mga magulang ni Cyrus ang hirap ng dalaga para matupad ang kanyang mga pangarap. Taong 2012 naman nang natapos ni Cyrus ang kanyang pag-aaral. At bago nga graduate si Cyrus, umuwi siya sa bahay nila sa Cavite at may inabot siyang papel sa kanyang nanay. Nung una nabahala ang nanay ng dalaga na si Milagros dahil baka tungkol sa bayarin ang inabot na papel ng kanyang anak. Subalit nang binasa ito ni Milagros na pagtanto niyang ang papel ay isa pa lamang imbitasyon sa graduation ni Cyrus na nagsasabing ang dalaga ay magtatapos bilang cum laude. March 2012 naman ang naging graduation ni Cyrus sa UST. Napakasaya nga ng buong pamilya ni Cyrus na ang pinaghirapan ng dalaga sa kanyang pag-aaral ay nagbunga na nga sa wakas. Matapos mag-aral, umuwi na ulit si Cyrus sa Cavite para dun na magtrabaho. Hindi nagtagal natanggap si Cyrus sa SMX Convention Center sa Pasay bilang guest services assistant. Ang shift ni Cyrus ay mula alas 9 hanggang alas 6 ng gabi. Madali lamang mag-commute mula sa pinagtatrabahuhan ng dalaga papunta sa kanyang bahay sa Cavite. Kaya naman naisip na ng kanyang mga magulang na ligtas umuwi si Cyrus sa tuwing ito ay uuwi at papasok ng kanyang trabaho. Subalit walang mag-aakala na ang peligro pala ay wala sa malayo kundi nasa malapit lamang. October 30, 2012 nang maagang pumasok si Cyrus sa kanyang trabaho at excited ang dalaga. Dahil ng araw na iyon makukuha na niya ang una niyang sahod. Bago pa nga umalis, nangako pa ang dalaga sa kanyang mga pamangkin na siya ay mag-uuwi ng donuts at iba pang mga pagkain. Tuwang-tuwa nga ang mga pamangkin ni Cyrus at excited din sa kanyang pag-uwi. Subalit ng oras nga ng uwian ni Cyrus, nagsimula nang magtaka ang kanyang nanay na hindi pa umuwi ang kanyang anak. Hindi daw kasi kahit kailan nalilate si Cyrus umuwi. Hindi din ugali ng dalaga na maglakwatsa pa at nakagawian nito na laging diretso sa bahay pag-uwi. At bandang alas 10 ng gabi nagsimula nang mag-alala ang nanay ni Cyrus dahil hindi pa din umuwi ang dalaga. Sinubukan naman nilang tawagan ang cellphone ni Cyrus pero hindi sumasagot ito miski isang beses. Sunod ay tinawagan nga ng pamilya ni Cyrus ang lahat ng kaibigan at mga katrabaho ng babae para itanong kung nasaan na ba ang dalaga. Pero ni isa sa kanila ay hindi alam kung nasaan si Cyrus. At kinabukasan, October 31, 2012, nag-report na sa mga pulis ang pamilya ng babae dahil hindi pa ito umuwi sa kanilang bahay. At makalipas lamang ang ilang minuto matapos magtungo ng pamilya ni Cyrus sa police station, nakuha naman ng mga pulis ang isang impormasyon tungkol sa isang labi ng dalaga na hindi pa nakikilala. Ayon nga sa balita, natagpuan ang isang labi ng isang magsasaka sa loob ng kanyang kubo na matatagpuan sa liblib na lugar sa Bacoor, Cavite. Karumal-dumal nga ang sinapit ng biktima.
ang damit pang ibaba ng dalaga ay nakababa. Indikasyon ito na maaring pinagsamantalan umano ang biktima bago siya tuluyang binawian ng buhay. Ayon pa sa mga balita, nawawala ang mga personal na gamit ng biktima. Ibig sabihin ang isang motibo sa krimen ay pagnanakaw. Nakarating naman sa pamilya ni Cyrus ang tungkol sa labi na natagpuan ng magsasaka. Pinayuhan nga ng mga pulis ang pamilya ng dalaga na tingnan ang labi na nakita dahil may posibilidad na ito ay ang hinahanap nilang si Cyrus. Nung una, tila nga dinyal ang pamilya ni Cyrus na puntahan ang labi dahil umaasa pa nga sila na buhay at uuwi pa ito. Pero makalipas ang isang oras, nagtungo na ang pamilya ni Cyrus sa ospital para i-check ang natagpuang labi. At dito na nga nakumpirma ng mga magulang ni Cyrus na ang nasawing dalaga ay walang iba kundi si Cyrus. Labis nga ang pag-iyak ng pamilya ni Cyrus dahil sa sinapit ng dalaga. Agad na mapapansin sa labi na matindi ang dinanas nitong hirap. Sa autopsy report, lumalabas na mahigit sa 40 ang tinamong saksak ni Cyrus. At ang mga ginamit nga ng suspect sa krimen ay isang screwdriver. Ito ay dahil natagpuan mismo sa crime scene ang naturang screwdriver. Nang matagpuan nga ang labi ng dalaga, siya ay nakagapos ng isang panali. Halos hindi na rin siya makilala ng kanyang pamilya. Dahil ang mukha nga ng biktima ay labis ang tinamong mga pinsala. Hinala ng mga pulis ang hollow blocks na maraming bakas na dugo na natagpuan hindi kalayuan sa crime scene ang naging sanhi kung bakit hindi na halos makilala ang biktima. At kahit naman nakababa ang underwear ni Cyrus, lumabas sa examination na hindi pinagsamantalahan ang dalaga. Ay naman sa nanay ng biktima, alam niyang lumaban hanggang sa huli ang kanyang anak at hindi umano hinayaan ni Cyrus na siya ay pagsamantalahan ng kung sino mang lalaki kahit na buhay pa niya ang naging kapalit. Puno nga ng galit at puot ang pamilya ni Cyrus. At ang tanging gusto nga lang nila ay maaresto ang suspect na gumawa ng krimen at ito ay maparusahan. Ang kaso nga ng pagkamatay ni Cyrus ang naging dahilan bakit nagtatalo-talo ang mga tao kung dapat bang ibalik ang death penalty o hindi sa ating bansa. Pero ayon sa CBCP, hindi na dapat pang ibalik ang parusang kabatayan dahil mas magiging makasalanan lamang daw ang gobyerno ng Pilipinas. Mayroon namang nagsasabi na dapat ibalik ang death penalty nang sa gayon ay mabawasan na ang malagim na krimen sa ating bansa. Ayon naman sa iba, hindi kamatayan ang sagot para mabawasan ang krimen sa ating bansa, lalo na at naglipa na naman ang ipinagbabawal na gamot. Ang mga kaklase nga ni Cyrus ay hindi din maisip bakit sinapit iyon ng napakabait nilang kaklase. Sinariwa nila ang magagandang alaala kasama ang biktima. Ayon nga sa kaklase ng biktima, habang ito ay nag-aaral pa, matapang umano talaga si Cyrus. Ilang beses kasing nagkaroon ng anomalya sa test ng kanilang klase. Nanindigan daw umano si Cyrus at sinumbong ang mga kaklase niyang nandadaya sa test kahit alam niyang magagalit sa kanya ang iba niyang mga kaklase. Palagi daw kasi talagang nakapanig si Cyrus sa kung ano ang tama. Kaya naman binansagan si Cyrus na maton. Nakwento naman ng isang kaklase din ng biktima na isang beses nakasakay daw sila ng jeep sa Espanya nang biglang may nag-declare ng hold up. Muling nanindigan si Cyrus at hindi ibinigay sa mga hold-upper ang kanyang mga gamit. Kaya naman tila ba umalis na lamang ang hold-upper sa inis. Agad namang nag-alok ang Bacoor City Government ng 50,000 pesos na pabuya sa kung sino man ang makapagtuturo sa pumatay sa biktima. Nakakita naman ang mga pulis sa crime scene ng isang supot ng puto bumbong. Trinace nga nila kung saan binili ng biktima ang puto bumbong na ito. Hanggang sa nakausap ng mga pulis ang isang nagtitinda ng puto bumbong malapit sa terminal ng tricycle sa isang subdivision, kung saan nga nakatira ang biktima. Ayon sa tindera, natatandaan niya si Cyrus dahil marami itong biniling kakanin sa kanya bandang alas 11 ng gabi. 7 piraso nga umano ng puto bumbong ang binili ni Cyrus at tumawad pa nga daw ang dalaga, kaya naman pinagbigyan siya ng tindera. Pagkatapos noon ay sumakay na daw si Cyrus ng isang tricycle. Isa pang witness na babae ang nakausap din ng mga pulis. Ayon sa witness, siya at ang kanyang mister ay nasa terminal ng tricycle
habang hinihintay nila ang kanilang anak na babae umuwi. Hindi daw kilala ng witness si Cyrus pero namataan niya ito nang sumakay sa isang tricycle. Ayon nga sa witness, kinutuban siya at duda siya sa tricycle. Kaya naman tinandaan niya ang body number ng tricycle. At ito nga ay 015. Natakot daw ang unang witness na lumutang dahil baka madamay sila sa nangyari. Ngunit naisip naman ng witness na ito paano na lamang kung sa anak niya ang babae nangyari at paano na lamang kung hahayaan niyang pagala-gala sa kanilang lugar ang suspect. Sinabi ng witness na bukod sa driver may isa pang lalaki na nakasakay sa likod ng tricycle. Agad namang napag-alaman ng mga pulis na ang may-ari ng tricycle na 015 ay ang lalaking si Roel Garcita Jr., 24 years old. At ang lalaking nakaangkas sa kanyang tricycle ay ang kanyang kapatid na vegetable vendor na si Rolene Garcita, 27 years old. At kalaunan nga inaresto ng mga pulis ang magkapatid na ito. At pagdating nga sa police station, agad na umamin si Rolly na siya ang pumatay kay Cyrus. Ayon sa lalaki, ng araw ng krimen nagkaroon sila ng pagtatalo ng kanyang misis. Kaya naman naisip niyang uminom ng alak at gumamit ng ipinagbabawal na gamot. Pagkatapos noon, hinanap umano niya ang kanyang kapatid na tricycle driver na si Roel at sinabi niya nga ang kanyang plano na nakawan ang isang babae. At ang babae nga na sumakay sa kanilang tricycle ay ang biktima si Cyrus. Habang nasa biyahe, nagbago daw ang isip ni Rolene at sinabi kay Roel na dalhin nila si Cyrus sa isang liblib na lugar. Sumunod naman si Roel sa gusto ng kanyang kuya. Tinutukan daw ni Rolene si Cyrus ng isang screwdriver para lumabas ang biktima sa tricycle. Nang sila nga ay nasa kubo na, balak umano ni Rolene na pagsamantalahan si Cyrus. Pero pagkatapos ibaba ni Rolene ang damit panloob ng biktima, bigla na lamang itong nagsisisigaw. Kaya naman hindi na natuloy pa ni Rolene ang kanyang masamang plano sa biktima. Dito na raw sinimulan ng sospek na saksakin ang biktima ng paulit-ulit. Hanggang sa tuluyan na nga itong binawian ng buhay. At para nga makasigurado umano ang sospek na patay na ito, kumuha siya ng isang hollow blocks at hinampas sa biktima. Ayon pa kay Rolene, sinabi nila kay Cyrus na nanakawan lamang nila ito kaya ito ay sumama sa kanila papunta sa isang kubo. Iiwan lang umano nila si Cyrus sa kubo matapos nilang kunin ang mga gamit. Pero ang katotohanan, dadalhin ni Rolene si Cyrus sa kubo para ito ay pagsamantalahan. Sinabi ng mga pulis na marahil kaya hindi nagpumikla si Cyrus dahil naniwala siyang nanakawan lang siya ng mga sospek. Pero nang nakuha nga ni Rolene ang cellphone at wallet ni Cyrus, maaari raw natunugan na ng biktima na pagsasamantalahan siya ni Rolene kaya ito sumigaw at nanlaban. Idiniin din ni Rolene na walang kinalaman ang kanyang kapatid na si Roel sa pagpatay sa biktima. Dahil hindi naman daw pumasok ito sa loob ng kubo at nanitili lamang sa labas para bantayan ang tricycle. Sinabi pa ni Rolene na iniwan niya si Cyrus ng buhay. At pagkatapos nga ng krimen, ibinenta na ni Roel at Rolene ang cellphone ng biktima na nagkakahalaga ng 700 pesos. At nakakuha nga sila sa wallet ng biktima ng 200 pesos. Mangiyak-ngiyak nga si Rolene nang inihirap siya at si Roel sa media ng mga pulis. Humingi nga ng tawad si Rolene sa pamilya ng biktima at sinabing handa siyang tanggapin ang kaparusahan sa nagawa niyang krimen. Idiniin din ni Rolene na wala daw siya sa tamang katinuan dahil gumagamit siya ng ipinagbabawal na gamot nang nangyari ang insidente. Ayon naman kay Roel, wala siyang nagawa kundi sumunod na lamang sa utos ng kanyang kuya dahil baka sa kanya pa ibuhos ang galit nito. Kinasuhan sina Rolene at Roel ng theft, homicide at tangkang pananamantala kahit na hindi napatunayan na si Cyrus ay pinagsamantalahan. Ayon sa balita, sapat ng circumstantial evidence para isama ang isang kaso ng tangkang pananamantala laban sa dalawang mga sospek dahil nakababa nga umano ang panloob na damit ng biktima. Hindi naman matanggap ng pamilya ni Cyrus ang kapatawarang hinihingi ng mga sospek para sa pagkamatay ni Cyrus. Napakasakit daw ng ginawa ng dalawang sospek sa kanilang pamilya. Gusto nga nila na maibalik ang death penalty. At November 6, 2012 nang inihatid na nga sa huling hantungan si Cyrus.
Marami nga ang dumalo at nakiramay sa pamilya Magalang. Matapos noon ay wala nang naging update sa kaso kung ilang taon bang nakulong ang mga sospek. Kung ikaw ang tatanungin, naniniwala ka ba na dapat ibalik ang death penalty sa ating bansa? Kung ikaw ay naniniwala na dapat ibalik, ano ang mga kasong dapat magkaroon ng death penalty? Marami pong salamat sa inyong panonood. Meron ba kayong mga kwento na gusto nyong i-share sa ating mga manonood? O kung may personal po kayong kwento na gusto nyong i-feature sa ating channel, i-comment down below nyo lang ang inyong mga suggestions. Para naman po sa dagdag kalaman, i-subscribe nyo din po at i-follow ang ating iba pang YouTube channel katulad ng Tagalog Facts and Mysteries by DJ Sean at Manila Boy Wonder Philippines. Marami pong salamat sa pagsuporta nyo sa aming mga channel. God bless everyone!